Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa central section ng ating bansa. More in particular, itong Southern Luzon, Visayas area ay ang patuloy na epekto nitong shearline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya for the next 24 hours, starting ngayong hapon, makakaranas tayo ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng shearline dito sa buong Visayas, buong Bicol Region, buong Mimaropa at malaking bahagi ng Calabarzon, pati na rin dito sa area ng Dinagat Islands. Dahil naman sa northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, partikular na sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora at Ilocos Norte. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon. May tsansa pa rin tayo ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon at tsansa naman ng thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, patuloy nating minomonitor itong mga cloud clusters sa labas ng ating PAR at ito yung posibleng mamuong low pressure area sa mga susunod na araw. At inaasahan natin na itong epekto ng shearline patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas in the coming days. At ito naman yung ating latest weather advisory issued as of 5 p.m. today. So starting today, ngayong hapon, bukas ng hapon, ito pong mga areas shaded by orange sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, makakaranas ng heavy to intense rains. Moderate to heavy rains naman ang posible nating maranasan dito sa mga lugar shaded by yellow, sa mga areas ng Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, sa Camarines Provinces, Catanduanes, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially itong mga lugar na nakulayan ng orange, maganda pa tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na significant yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan for the next 24 hours. Starting tomorrow afternoon to Saturday afternoon, aakyat yung axis ng ating shearline o yung salubungan ng ating mainit at malamig na hangin. Posible pa rin yung heavy to intense rains sa areas ng Northern Samar, Sorsogon, Albay at Catanduanes. Samantala, moderate to heavy rains ang posibleng maranasan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon, Camarines Provinces, Masbate, Biliran, Leyte at Southern Leyte. And pagsapit ng Saturday afternoon to Sunday afternoon, at patuloy yung pag-akyat ng axis ng ating shearline. So mababawasan yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. So posible pa rin yung heavy to intense rains. Muli, ito pa yung mga areas shaded by orange sa bahagi ng Quezon, moderate to heavy rains naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin dito sa lalawigan ng Bulacan. Kaya patuloy tayong umantabay sa mga updates na ini-issue ng Pag-asa ukol sa shearline tulad ng mga ating localized warnings, ating mga heavy rainfall warnings o rainfall advisories na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, for the next 24 hours, magpapatuloy itong mga kaulapan na dulot ng shearline as well as yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Dahil naman sa northeast monsoon yung malamig na hanging amihan, dito na sa area ng Metro Manila, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan. Magpapatuloy rin yung mga pag-ulan dito sa Cordillera, Cagayan Valley, at sa lalawigan ng Aurora. For the rest of Luzon, generally fair weather ang inaasahan bukas sa most of Ilocos Region as well as the rest of Central Luzon. Sasamahan lamang yan ng mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa shearline, makakaranas tayo. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng nasabing weather system sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa bahagi ng Mimaropa. At dahil naman sa easterlies, bukas ng umaga hanggang sa tanghali, asahan natin itong mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Mindanao, sa mga areas yan ng Caraga at Davao Region.
Pinaka-maapektuhan pa rin ng shoreline itong area ng Eastern Visayas, kaya maganda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inasahan pa rin natin na tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. For the rest of Mindanao, magpapatuloy itong fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers o yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman natin karagatan, as of 5 p.m. today, may gale warning po rin tayo nakataas dito sa seaboards ng Southern Luzon at Eastern Visayas. More in particular, may gale warning po tayo sa northern and eastern coasts ng Catanduanes, northern and eastern coasts ng Northern Samar at itong eastern coast ng Eastern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, sa araw ng over the weekend or more in particular sa araw ng Sabado, magpapatuloy yung mga kaulapan na dala ng amihan sa most of northern and central Luzon. So sa mga areas ng Metro Manila at Baguio, asahan natin itong maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon. Pero itong area naman ng Bicol Region sa Legazpi City, dahil naman sa shoreline, ito nga yung convergence ng mainit at malamig na hangin, magpapatuloy itong mga tuloy-tuloy at malalakas na kaulapan at mga buhos ng ulan. Improving weather conditions sa ating inaasahan sa most of northern and central Luzon starting Sunday and Monday. So fair weather conditions sa ating inaasahan, kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bahagi naman ng Visayas, improving weather conditions ng ating inaasahan over the weekend sa mga syudad ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City. Magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At pagsapit naman ng Monday next week, dahil sa posible epekto nitong Intertropical Convergence Zone o ITCZ, inasahan natin na posible tayong makaranas ng mataas na tsansa ng kaulapan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Visayas. Sa areas naman ng Mindanao, for the next 3 days, over the weekend, magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Fair weather conditions, mainit at maalinsangan, at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Pero itong eastern section ng Mindanao, more in particular itong mga lugar ng Caraga at Davao Region, starting on Monday, dahil rin sa ITCZ, asahan rin natin itong mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Inasahan natin yung mga pag-ulan na ito magtatagal ng buong araw, pero for that day, the rest of Mindanao, fair weather ang ating inasahan. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:58 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:23 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or rainfall warnings, thunderstorm advisories o yung mga heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamila Gulat.